O yan, ano na kagad siya, nag-send na ng offer. So ano pa tayo iba? So bago ako makalimutan, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa pag-subscribe and sa mga tanong nyo. And I hope na kahit pa paano nakakatulong ako sa inyong freelancing journey. So ngayon, hindi ko na papatagalin. Magkakaroon tayo ng giveaway. So it's a 65 watts fast charger. So galing sa Basius. So by the way, hindi to sponsored. And binili ko to personally. So fast charger to. Maganda rito is tatluhan na siya. Dalawang Type-C, isang USB, then 65 watts. So, sobrang bilis nun. So, kung meron kayong mga iPhone, let's say 13, 14, Samsung S22, 23 Ultra, yan, malaking bagay ito. So, yun, sa laptop, pwede nyo rin itong gamitin basta Type-C. So, ano ba yung kailangan gawin para makasali sa giveaway? So, syempre, kailangan nakasubscribe kayo and share nyo rin to. So, i-share nyo rin yung video na to sa Facebook wall nyo. Siyempre, kailangan naka-public yun dahil i-check namin yun. And i-comment nyo, no, doon sa pag-share or sa pag-share nyo, i-comment nyo kung bakit kayo yung kailangan mapili dito. So, yun lang. And hopefully, mabunod kayo. So, ngayon, para sa video natin, tuturuan ko naman kayo ng strategies na personally ginagawa ko para makakuha ng clients dito sa Upwork. So ngayon, syempre, hindi ko na masyadong papahabain pa yung intro, no? Ituturo ko na sa inyo kung ano ba yung mga 5 bagay na ginagawa ko. Okay, so proceed tayo sa number 1, no? So number 1 ang ginagawa ko is profile optimization. So mahalaga yung profile optimization. So pag sinabi nating profile optimization, ito yung pinoposition mo yung sarili mo na kaya mong gawin kung ano yung ino-offer mong service or skills. So ako, ang ginagawa ko para mas madaling maintindihan, no, is ginagawa ko siyang bullet points. Nilalagyan ko ng emoji and kung ano yung mga bagay na matatanggap nila or yung value na kapalit, no. So ngayon, ang tanong is, paano naman pag wala ka pang experience? So ganito gawin mo pag wala ka pang experience. So pagdating kasi sa Upwork, siyempre, alam naman natin na lamang yung may experience. Alam naman natin na kapag may experience ka, is mas madali ka makuha. Which is, somehow, totoo, may advantage ka. Pero, pag-usapan natin yung other side, yung wala kang experience. So, ganito mo siya pwedeng gawin. Pwede mong ilagay dito is yung mga tools na ginagamit mo. No? Kung ano yung mga software na familiar ka na pwedeng makatulong. So, ngayon, pwede mo ilagay yung value na kung ano yung may dudulot ng service mo. So, let's say, social media manager ka. Ano ba yung pwede mong magawa para sa brand nila? Pwede mong ma-increase yung online presence nila. So, mga ganong bagay. And, marami pang list and I suggest na gumamit kayo ng ChatGPT. So, ngayon, punta tayo sa ChatGPT. So, ito lang yung link, chatopenai.com. So, ngayon, ito. So, ikakopy ko lang to. So, pwede nyo rin gawin to, no? Now, I want you to change the service that I am offering. Position yourself as a social media manager. My name is Paul. So, yung kunyari. So, ang gagawin ni ChatGPT dyan is i-analyze niya ngayon, no? Yung binigay mong prompt sa kanya, tapos, eto na. Gagawin niyang in a way na reliable dun sa'yo. Okay. So, nakita nyo, no? Yung service ko, SEO, ang ginawa ni ChatGPT is ginawa yung social media manager. Kasi yun yung prompt na binigay natin sa kanya. So, nilagay ko rin, position yourself as a social media manager. My name is Paul. So, yan. So, experience social manager, position. So, yan. So, dito, naka-highlight na yung mga kaya niyang gawin. So, make sure na i-review nyo to and make sure na alam nyo rin kung ano yung gagawin nyo rito. So, amplified brand presence, advertising expertise. So, nandiyan na. Kumbaga, pwede nyo na siyang gamitin na
pang post or pang profile optimization. Okay? So, sa number 2 naman, syempre, nilalagay ko din dyan yung display picture or yung photo. So, yan. Kung makikita nyo, no, dito sa profile picture ko, minake sure ko na yung background ko is highlighted. So, may reason kung bakit ko ginagawa yan. So, hindi ko lang siya ginawa dahil gusto ko ng makulay, gusto ko ng fancy things, pero hindi. Ginawa ko yan in a way para mapansin kapag dumaan sa timeline or sa harap ng customer or possible client, no? So, ang gawin nyo ganito is magpunta kayo sa Google. So, let's say ang service nyo is social media manager. Hire social media manager Upwork. So, kung makikita nyo dito, hire the best social media managers. Yan. So, kung makikita nyo yung mga picture nila, no? Iba-iba. So, ayan. So, kaya ako ginawa yon para mas mag-stand out. Kasi, mapapansin nyo, yung mga picture nila parang pare-parehas. No? Parang, hindi siya uniform. So, yun lang naman yung strategy ko. So, kung ayaw nyo naman ng ganun, wala namang kaso. Binibigyan ko lang kayo ng tips na nag-work sa akin. So, pangatlo na pwede kong ibigay sa inyo is yung paggamit ng connects nyo. So, siguro sa karamihan dito, ginagamit nyo yung connects nyo in a way na nagsasubmit kayo ng job, no? Or nag-ano kayo. Okay lang naman yon. Pero, ang nagiging problema kasi kapag nagsisimula pa lang kayo, so remember, every month meron kayong 10 connects, di ba? And yung 10 connects na yon is pwede nyo siyang ma-apply or pwede kayo makapag-submit ng job proposal ng isa or dalawa. Tapos after nun, wala na yung connects nyo. O meron kayong tira, dalawa, ganyan, or isa. So ako, ang ginagawa kong strategy is binubuksan ko tong availability badge ko. Hindi ako nag-a-apply ng jobs or hindi ako nagsasubmit ng proposal. Bakit? Ito lang naman yung personal ko dyan, opinion ko, no, na nagwo-work sa akin. Ako kasi, kapag ka nag-a-apply, let's say, napin natin, no. Let's say, halimbawa, ito, e-commerce and digital marketing, social media, TikTok content, mga ganyan. Pag nag-apply ka dyan, kung titignan mo yung, ito, click natin itong apply. So, kung titignan mo, no, wala pa nagbibid. Pero, kaka-post lang kasi niya. Pero kapag let's say, tumagal na, no, madami, let's say yung job post na to is umabot na ng isang araw, makikita mo, sobrang dami nang nagbibid. Ibig sabihin, ang dami nang gumagastos para dito. So ako, ibang way yung ginagawa ko. So, sa akin is, ginagawa ko, ino-optimize ko yung profile ko para nang sa ganon, makareceive ako ng invites. So, tingnan nyo kung paano yung nagiging resulta. So, pakitaan ko kayo ng isa. So, ito. Hello. Ayun, diba? Sila na yung nagre-reach out sa akin. Diba? Hindi, regardless, no, kung may experience kayo or wala. Pero, ang pinaka-key dito is optimize yung profile nyo. Pag tinignan nila, dapat nandun yung portfolio, nandun yung nilalagay yung description ng services nyo, kung ano yung ginagawa nyo. So ako, hindi ko na masyadong pinapahaba, no. So yun na lang sinasabi ko, thanks for the invitation. No, tapos nagle-reply na sila agad. No, hindi na yung masyadong ganito yung kaya kong gawin, kaya kong gumalaw ng bundok, kaya kong gumawa ng kuweba, mga ganyan. Hindi na, ako para sa akin, hindi na yun kailangan. Pero nasa inyo pa rin yan. Kung gusto nyo mas mahaba, wala namang problema. No, kanya-kanya lang tayo. So ito, thanks for the invitation. Tapos, saan pa ba? Ito rin, siya rin nag-reach out. Tapos, saan na ba yun? So, ito siya, no? John Goody yung pangalan niya. So, siya rin nag-reach out. Thanks for the invitation lang ako. Then, saan na ba yun? O yan, na kagad siya. Nag-send na ng offer. So, ano pa tayo iba? So, syempre, kung titignan nyo, may mga iba na hindi nagre-reply. Pero ako, masasabi ko rito, kapag naka-boost yung profile nyo, ito, yung sa Connects, yung availability badge nyo is naka-boost, mataas yung chance na maka-receive kayo ng invites or ng invitation, no? And yung invitation na yon, make sure na i-maximize nyo yon. And
i-take for granted nyo yun, then i-grab nyo yung opportunity. So, meron pa akong nakuha rito na client din. So, eto, siya rin yung nag-reach out. O, diba? So, thanks for the invitation. Yan. Tapos ngayon, nag-set kami ng meeting agad. So, kumbaga, wala nang paligoy-ligoy. No? Pag-usapan na agad yung project. No? So, yun lang naman yung isa sa mga strategies na ginagawa ko. Thanks for the invitation. Upward optimization lang talaga. Okay? So, that's number 3. So, pang-apat, syempre, kinukumpleto ko lahat, no? Let's say, ito yung portfolio. So, kung titingnan nyo, no, yung portfolio ko napaka-simple lang. So, ito, syempre, as an SEO specialist, nandito na rin yung mga nagawa ko, no? Ayan, ito yung mga keywords na naparang ko. Ayan. So, parang nilalagyan ko lagi ng call to action, no? So, yan. SEO guidebook na ginawa ko noon. Ayan. So, ito. Kung titignan nyo, hindi naman ito masyadong portfolio. Parang ano lang ito eh. Call to action or statement. So, ito yung parang commitment ko. I want to make sure your phone is always ringing with new customers every single day. Now, let's talk. So, parang ano lang siya. Kumbaga, pang-catch ng attention. So, syempre yung skills din. Huwag nyo kakalimutan to. Na ilagay ko ano yung mga skills nyo. Let's say, social media manager kayo. Ano ba yung mga platform? Ano ba yung mga skills na ginagamit? Kaya nyo gawin. Yan. Siyempre, yung project catalog. Huwag nyo rin kakalimutan yan. Maglagay kayo kahit 2 or 3. Wala namang kaso yan. So, actually, 5 itong ginawa ko. 2 lang yun na-approve. So, pwede naman kayong gumawa niya, no? And, siguro gagawa ko ng separate video kung paano gumawa ng project catalog at kung ano yung nagagawa niyan. Okay? At syempre, ang 5, wag nyo kakalimutan is i-check kung kamusta yung profile nyo. So, ito yung itsura kapag public view. Dali So, yan. See public view. Makikita nyo to. So, ibig sabihin ng public view, ito yung nakikita ng mga possible clients nyo kung ano yung mga nagawa nyo, no? So, yan. Ako, makikita nyo, may 3-star, pero may 5-star naman. Ganyan. So, may 4-star, 5-star. So, nakikita nila yan, lumalabas yan. So, paano naman pag wala kayong experience? Okay lang yun. As long as na nagsisimula kayo sa pag-optimize ng profile nyo. Tsaka, syempre, yung rate nyo, kailangan nyo rin i-ayon doon sa experience nyo. Baka mamaya kasi ilagay nyo naman dyan is $10 or $15 pero wala pa kayong testimonials. So, yan. Tumanggap muna rin kayo ng mga maliliit na project. So, kung hindi pa kayo makakuha ng per hour, pwede kayong tumanggap ng mga projects na yung mga project-based lang. Halimbawa, gagawa lang ng cover photo. Yan, pwede nyo namang makita yun dito. Okay? So, yun lang yung mga 5 bagay na ginagawa ko pagdating sa Upwork. And hopefully, nakatulong ako sa'yo. And see you sa susunod na video. And kung nagustuhan mo to, pa-subscribe, pa-like, and malaking tulong na sa akin yun. So, see you sa susunod na video.